Hi everyone! Thank you for visiting my YouTube channel. Thank you for subscribing and thank you for viewing my video. For today's video, sabi ko nga sa inyo sa reviews vlog ko ay gagawan ko ng reviews yung mga pagkain na sinuserve dito sa Four Points Hotel. Dito po yan sa Four Points Hotel by Sheraton. Dito po yan sa Palawan. Ang hotel po na ito ay isa po ito sa mga pinakamasikat at pinakamalawak at malaking hotel dito po sa Palawan. At isa sa mga expensive hotel din po dito sa Palawan. Pero tingnan nyo po ang mga pagkain na sinuserve nila dito. Kahit po medyo mahal kahit medyo mahal po ang per night dito, pero sulit po talagang ibabayad ninyo kasi sobrang sasarap ng mga pagkain at sobrang dami. Alam niyo po, sa first day pa lang namin talagang nagsabi ako sa sarili ko na kakain ako ng madami. Nag-usap kami ng friend ko na kakain kami ng madami. Ayun na nga, at natatawa ako sa aking sarili kasi nga dinisiplina ko ng aking sarili. Ako po kasi ay medyo nagkakaedad na at meron na po tayong high blood. So nagiging mapili na rin po ako sa pagkain sa ngayon, samantalang noon kung ano lang po yung pagkain dyan kakainin ko po, wala po akong pakialam kung bawal ba ito, kung magkukos ba ito ng problema sa kalusugan. Basta pagkain kasi food lover po kasi talaga ako, mahilig akong kumain. Pero nung na-realize ko na medyo nag-iiba na ang ating pangangatawan, na nagkakaedad na rin tayo, naging mapili na rin ako sa pagkain. Pinipili ko na rin yung mga pagkain hindi mamantika at hindi masyadong nagkukos ng high blood. Syempre, gusto rin natin na mabuhay pa tayo ng matagal, At ayun na nga, ko lang din magpasalamat sa mga member ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na tapat po silang nagbabayad ng kanilang ikapo or tithing dahil po sa inyo na-enjoy po ng mga kabataan sa simbahan yung mga ganitong klaseng event. Thank you so much po sa inyo at higit sa lahat nagpapasalamat din po ako sa aking sarili dahil kahit papaano naging member po ako ng simbahan na ito. Dahil kung hindi po ako naging member ng simbahan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, siguro iba ang takbo ng buhay ko at siguro wala akong magandang view sa buhay. Siguro, marami akong siguro. Pero, ayun na nga, balik tayo dito sa sinasabi ko sa inyo. Napakasarap po ng pagkain. Ito nga, yung salad. Dinoble ko talaga. Good for 2 ang kinuha ko. Kasi nga, mahilig ako din sa ganitong salad. So, tinikman ko talaga siya dahil kinain ko talaga siya, hindi lang tikim ang ginawa ko. Good for 2 yung pinili ko kasi gusto ko talagang kumain ngayon. First day pa lang namin, lunch pa lang namin, kumain na ako ng madami. At iniwasan ko talaga yung adobong pork. Yun lang yung hindi ako kumuha talaga. Kumuha ako ng chicken, kumuha din ako ng isang pirasong shrimp na at more on matamis at saka salad. Yung kanin ko kinuntian ko lang din. Normally sa bahay namin, at 2 buwan na rin akong nag-adjust sa pagkain. Sa umaga, 1/2 cup of rice. Kung hindi ako nakakapag-breakfast, nagiinom ako ng hot water. As in, hot water lang sa umaga. Sa tanghali naman, dapat ang rice ko ay 1 to 2 cups lang. Yung small cups lang. Yung sakto lang talaga. At ako lang rin naman yung nagbabaon. Kaya, natansya ko rin yung mga kinakain ko kapag tanghali. Tapos kapag gabi, ganun din. 1/2 cup of rice. 1 cup of rice sa gabi or 1/2 cup of rice sa gabi ang kinakain ko. Kasi, nung nagkakaedad na ako, nung malapit na akong pa-30s at yung ngayon 30 plus na ako, na-realize ko na grabe yung paglaki ko, paglapad ng katawan ko talaga, grabe. Na unlikely nung mga nasa 20s pa lang ako, 18-20s pa lang ako, naalala ko nga, mayroon akong uniform dati sa housekeeping na sobrang liit nung sinubukan ko nakarang araw isukat. Naku po, hindi na talaga magkasya sa katawan ko. Na-realize ko na ganun pala kaliit yung katawan ko noon, na sobrang liit. Tapos ng mga moment na yun, feeling ko ang taba-taba ko. Pero ang liit ko pala ng mga moment na yun dahil hindi na ma-zipper yung bewang at kahit yung damit hindi na rin magkasya sa akin. Ngayon talaga lumapad talaga ako na nagka-30s ako. At eto na nga,
Nakain na po ako at nagustuhan ko rin po yung lasa ng cake. Ako po ay marunong talagang mag-bake ng cake, pero meron po akong sariling recipe na pero ito po chocolate cake na to, sobrang masarap po talaga siya. Masarap po talaga siya. Lahat ng panghimagas talagang tinikman ko kasi food trip po talaga ako ngayon. Sabi ko, today, sa 3 days na to, i-break ko yung ko na mag-minimize sa pagkain. Today talaga, mag-start ako ngayon. Pero ito yung first na kain namin. Lunch namin ito. So, kaya nagtodo-todo talaga ako ng kain. Sinubukan ko rin palang puntahan yung mga pagkain doon sa dulo kasi ibang mga group din yung nagpipila doon kanina. So dito sa part na to, tapos na kami mag-lunch lahat. So tinignan ko kung marami pang pagkain natira. At sobrang madami pang pagkain natira. Sabi ko na sa inyo, di ba, marami silang mag-serve ng pagkain. At sa part po na ito, papunta na kami dito sa pinaka-kitchen nila, dito sa tabing dagat. At saktong 5 PM pa lang po ngayon, pero maaga po kami nag-dinner kasi 7 PM ay mag-start na po yung program namin para sa cultural, I think. Yes. Yun yung program namin ngayong gabi. And then, ayan na nga ang dami ng pagkain, mga pang salad-salad na naka-display dyan. Pasok nga namin dito, sobrang nagulat ako dahil sobrang daming pagkain na naka-display na yung eat all you can, kuha ka kung gaano karami ang kain tubusin. So dahil nga goal ko ngayon, ikakain ako ng madami sa hanggang matapos ang activity nito, di tinodo-todo ko na naman. Pero at alam nyo ba, yung sobrang nakakatuwa rin dito, sobrang mababait ng mga staff nila. Ang bait ng mga staff nila, very accommodated talaga, at nag-offer sila ng help. Hindi mo kailangang sabihan, mag-offer sila kaagad ng help. Katulad sa akin kanina, nag-offer sila ng help kasi hindi ko nga kayang bitbitin sa 3rd floor yung luggage ko. So, nag-ask sila mismo ng help sa akin. Mayroong isang staff na nag-ask ng help sa akin. Although, gano'n naman talaga sa mga hotel, diba? Pero, iba yung experience ko dito. Promise. At sa part nga na ito, nakapila na rin ako para kumuha ng sarili kong pagkain. So, hinihintay ko na lang na matapos itong mga nasa unan ko para makakuha na ako ng pagkain ko.
Salamat talaga sa panonood nyo ha. Alam nyo, kahit pa ilan-ilan lang kayong regular na nanonood ng video ko, sobrang thankful ako sa inyo dahil may nanonood ng video ko. Alam nyo, maka 20 views lang yung mga video ko. Masayang-masaya na ako. Maraming salamat sa inyo. Sana mas dumami pa yung subscribers ko at mas tumaas pa ang mga viewers at hanggang ma-monetize po ang YouTube channel natin so that I can make more videos at makashare pa ako sa inyo mas marami pang mga experiences sa buhay ko like mga ganito, diba? Kita nyo, ang takaw ko, diba? Buong mansanas yung kinuha ko, tapos 2 cake. Pero alam nyo, hindi ko talaga yan naubos yung 2 slice ng cake. Binigay ko yung chocolate cake dun sa kaibigan ko. Kasi nga, na-realize ko, hindi ko na kayang ubusin. Grabe, sobrang busog na busog ako at nagsisi ako na kung dinamihan ko yung pagkain ko. Sabi ko nga, ngayon lang to. Pero bukas, magsisisi na ako later, magsisisi na ako kapag na-digest ko na yung mga pagkain. Kaya tomorrow, magmi-minimize ako ng pagkain. Tapos dadamihan ko ulit ang kain ko sa last day namin. Then, pag nakauwi na ako sa lugar namin, back to normal ulit. Kasi nga, syempre, goal ko ay ma-maintain ko yung katawan ko na hindi ako masyadong lumaki. Kasi nga, gusto ko pang mabuhay ng matagal. Basta, alagaan po natin ang mga kalusugan natin kasi po, we only live once. Alam niyo po, nung namatay yung kuya ko, na-realize ko kung gaano kahalaga yung buhay. At nung nawala naman yung tatay ko, mas na-realize ko na ang sarap palang mabuhay kahit ang daming mga pagsubok, kahit na minsan paulit-ulit kang nagdaraan sa mga depresyon, sa mga malalaking problema. Pero ang sarap palang mabuhay. At saka hindi pa po ako ready mawala. Kasi bago nyo pa lang po akong nakikilala, kaya marami pa po akong mga pangarap na hindi ko pa po natupad. Kaya suportahan niyo po sana ako at sana po ipagdasal niyo po ako na marami pong magandang bagay na mangyari po sa buhay ko. At para rin po magiging blessings din po ako sa iba. Sabi ni Melay Cantiveros, huwag mo daw ipilit yung isang bagay na gawin kung hindi ka naman talaga na ikaw yun. Narinig niyo ba yun na sinabi niya? Yun kasi yung tinatandaan ko. Kasi sa every activities ng mga ganito, syempre makikipag-socialize tayo. Iba-ibang tao yung nakakasalunod natin. May mga edukado, may mga hindi edukado, may mga social na tao, at may mga hindi naman social na tao. At ako hindi talaga ako social na tao. Pero syempre pinag-aaralan ako ng mga bagay-bagay para makabagay naman tayo sa mga kaharap natin, diba? Tinatanong ko yung kaibigan ko kung ano ba yung... May mga tinatanong ako sa kaibigan ko tapos natatawan lang kami kasi nga naalala ko yung sinabi ni Melay. So ako po talaga, ganito po talaga akong kumain. Kahit sa bahay po ako, ganito po akong magsubo. Kahit na saan po akong lugar, kahit sa Jollibee, sa Mang Inasal, or whatsoever, kahit na saan po ako, ganyan po talaga akong kumain. Kaya po pasensya nyo na po ako, ganyan po ako magsumubo ako. Marami pong sumubo kasi para po talaga akong bata kumain.
po.